Pag-aawat kita sa mga Bible na pagkakuta, dinis sa Acts chapter 16, 9 to 15. And nakapagdala na sa mga message is the Macedonian call, hearing God's voice. Okay? Acts chapter 16, 9 to 15, basahin natin ang pag-isunggalan sa inyong mga mata. Yan yung kailangan sa pagtulog sa mga walay kabiligan. Acts 16, 9 to 15. And a vision appeared to Paul in the night. The man of Macedonia was standing there, urging him, saying, "Come over to Macedonia and help us." When Paul had seen the vision, immediately resolved to go on into Macedonia, concluding that God had told us to preach the gospel to them. So, setting sail from Troas, we made a direct voyage to Samothrace, and the following day to Neapolis. And from there to Philippi, which is leading city of the district of Macedonia and the Roman colony, we remained in the city some days. And on the Sabbath day, we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer. And we sat down and spoke to the women who had come together. One who heard us was a woman named Lydia of the city of Thyatira, a seller of purple goods who was a worshiper of God. And the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. And after she was baptized and her household was wed, she urged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." And she prevailed upon us. Hindi naman mag-bless ng pulo at pag-ibig. Basta mag-praise kita. Kani mamahan ng malagay ng Diyos na dalaan ko sa akin sa kanyang nangyayari ka na makakalan ko ng sa inyong pulong. Salamat po kung hindi mo mapulong o hindi mo hatag, pag-imayin ka, kung pagkakaroon mo sa mga spiritual life. Lord, I pray kami na iksutin mo natin ang Holy Spirit, Lord, magdalawin mo sa isikasin mo ang mga pinig mo, mga saktan at mga apply sa mga dibigay malaman mo. Pinagagawin din natin sa mata sa kanan ng Jesus na ang Panginoon. Amen. Now, after sa pag-graduate sa high school, wala sa muna na spring sa Bible school sa seminary ng pastor. Kaya sa umay, pinilihan ko na mag-pastor. Kaya anak ko mga graduate sa Bible school at pastor ko. Kung hindi ko kay agriculturist ko. So, sulat ko sa Egypt at ito ko at exam. And kasi hindi ko pasa dahil sulat ko sa Yusef sa Tagalog. And karamihan ko yung ikaw for sa high school ka, nakaka sa iyong school, balay, simbahan, ang hindi na buhay. Okay? Ibong Sunday, nakaka sa church, kayo magbago niyo. So, kaya na yung mga kailangan ng mga activities sa pag-assembly sa hapon. And, mamanyaya, nakagawas, kung dito niyo muna open, ako din ang kalibutan. Hindi na di mo ang kago. Pero, puro nakagawas sa pagkasa agwa. But,
dito na medyo di maayo kinabuhi o barkada, dili siya pero nakakasunod sa naman na vision. But ang Ginoo ano na sila na trabaho. O tungkol sa pag-angko, kami ito ka prayerful ang mga nanay. And Ginoo nagdihog sa kasing wala kang patiwas ng kurso tungkol kay ang Ginoo na nagdihog sa kasing na susunod sa Bible School o sa seminary. And dito, nakapagay ako ang kalipay. Doon may binibigay siya sa iyo mga challenging siya. Pero kaya kita mo gusto din lang sa pagbubuto sa Ginoo. Hapsay na yan. I-close sa Ginoo ang piling door, pero i-open niya ang laking door para sa pagbubuto sa iyo ang pinagawin. And hoping siya na makita in Acts chapter 16. Now, basahin na po ang ministry na sa Paul sa itong scripture reading na kanina. Ang iyang kinabuhi, nag-persecute niya ang mga Kristohanon na nagdasunod sa Jesus Christ. O kung mabalaan ka na follower ka ng Jesus Christ, house to house, door to door, ang lahat ng advocacy mo ay persecute ka. Then pagmamahan ang Ginoo na tawag siya. Okay? And from persecutor, siya na po ang persecute. Moving in Acts chapter 16, second missionary journey ni Apostle Paul. Kung karang ito ang first missionary journey niya, ang iyang companion niya itong time si Barnabas. Nagsalita sa niya, giwas si Barnabas ang nag-disciple siya, nagtudlo siya, then apart siya ng journey, naubalo na si John Mark. Okay? Di-send sila sa church. Kung ang mga places sila na dito sa first missionary journey nila, o ang Cilicia, Cyprus, Perga, Pisidia, Antioch, Iconium, Lystra, Derbe. Okay, ang mga pumila ng mga places na ilang dito sa first missionary journey. Dahil ang video again, nakita natin sa ilang first missionary journey, nagwali siya sa sinato, first to the Gentiles. Okay? Then ito ang position, persecution sa ilang bali. Then dito sa Lystra, ibato sa Paul. Okay? Then, dito sa dating na nagawin sila mga elders sa bagong mga church. Then, balik sila sa Antioch, kung nag-report sila sa ilang nahimok sila ng first missionary journey. Now, this is Acts chapter 16, okay, ang second missionary journey. And lahat natin yung opportunity si Silas, si Timothy, and some parts sila ng journey si Luke, no? Evangelist na nagkumano sila. And dito sa Antioch, yan sila sa Derbe, Lystra, Perga, Galatia, Troas, Philippi, Thessalonica, Berea, Athens, Corinth, Ephesus. Now, ang kanyang lumalang sa second missionary journey ni Paul, hindi nag-start na ng disagreement ni Barnabas. Kay si Barnabas, gusto niya ibanon si John Mark. For si Paul, hindi na gusto ibanon kay bata pa si John Mark, kalawan pa, no? Sa mission. Kaya ay part sila ng mission din sa first missionary journey nila na si John Mark, pitalaw o walang iban sa kilala. Then, pasal sa dapat sa second journey nila, Macedonian Paul, walking ang katawang ibasa din. Conversion of Lydia, Philippi. Then, si Paul at Silas na priso. Adonai earthquake, kung binilan na ang jailer na lumas. And, nag-stay sila for 18 months sa Corinth, kung walking ang time, nag-islam niya first and second, Thessalonians. Kung walking siya, ang pipila ka mga event
discover din tulong importante ng mga realidad. No? Una, hindi na record ng second missionary journey ng Paul. From hindi ka mga syudad, mga cities, o ang mga lugar ng ibuan, i-expand sila. Kaya dahil kung mga lugar ng ibuan, it records the Holy Spirit na nagpupong. Okay, kung ang lugar ng ibuan ng Paul, pero ang Holy Spirit wala na, tulong sila kung kailangan ang gusto sa Ginoo. Dahil ang willing sa Ginoo sa ilan. Then records Paul receiving vision in Troas. The vision is a man pleading, come over to Macedonia and help us. Okay? Morning siya tayo na adong vision siya po sa Paul. May mga tao na nakita siya. Ingon ang mga tao, at hindi ka po hindi. Tabangin kami. Nagkinangan nila sa inuha. Ang plano din niya po sa Paul na maano siya sa east. But God directed him to north. The Spirit closed one door and opened another. Na makita natin din that God is not passive in missions. He is active. He guides. He directs. He plans sa tanan ng mga pinahimo sa mga missionaries kung ang iyong gusto sa church. And kung i-guide niya sa Apostle Paul, still karon ang iyong nag-guide sa church kung unsa ang dapat that's why pinahimo kita sa mission, kung pinahimo kita evangelism, kung gusto kita na mag-share na pray, whether locally, in our community, mo ka naman pinahimo every last Sunday, naglalabisita kita, kung kaya ka mag-focus, din sa tuwa lugar, local, Ipanabo, regional, nakakita na outreach sa ubang mga lungsod, okay? Lasan, Carmen, Manangkal, Mati, okay yung mga lugar na mga pinasukunan. And globally, to the nations. That's why nakita yung pinasukunan sa foreign land, Cambodia, Thailand, Africa. Kung hindi kita maglalaro yung mga lugar na praise God with kaya ng mga peso, maka-add hindi ng lugar natin sa pag-support ng prayers. Maka-add hindi ng lugar natin sa pag-aabot ng mga missionaries na nagtubag sa tawag sa Diyos. Now, ang pag-proposition kami ng bulan ng mga mission, that as believers, we must see that lost people urgently need our help, and we must share the gospel with them wherever they are. Asa lang ikaw karoon butang sa Ginoo? Sa school, sa iyong workplace, and that is your mission field. Ang iwang mga ginagawa ng mga friends, ang iyong mga estudyante ng mga Dili-Kriswanon, maka na siya ang iyong mission field, ginatubang mo, mag-andaw. Corporately and individually, maging sensitibo ka sa limit sa Ginoo as He opens doors for gospel opportunities. Tapos sa mga pasis na ito, ang ibasa ka ng nabutan, dua ka matutunan ng gusto ko i-share sa inyo na simple na yan siya. The call and the response. Okay? First, kapag makita nila is the call of Paul. And verse 9, it says, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there, urging me and saying, come over to Macedonia and help us. Okay? Pagkita na nagbinig na ang Ginoo ang pamamaki sa Ginoo sa pag-challenge
the vision to let Paul know about the need for him to go to Macedonia to reach the people wherewith the gospel. Kinanglan dito ang gospel. Now, principle lang na makita in our mission. That God has ways of showing us that sinners need the gospel. Hindi naman pareha ng Diyos, hindi naman pareha sa pamahagi sa time sa mga apostles. Ang Ginoo adun siya pamahagi sa atuang kanon. Maybe speaks through the scriptures. Okay? Ang pulong sa Ginoo, naaalala siya, naaalala na bisutin na dinatanan kung saan ginagalang sa tao, ang condition sa tao, and ang ating responsibility to reach them, to share the gospel. Ikadua is the servants of God through preaching and teaching. Ang kasing-kasing sa tao mo, open, pagbolin siya ang kinagalang ito. Tingnan, today, God has given us His Word, His workers. That's why nag-aatin yung mag-attend sa mga fellowship. Anong conference, sa mga conference, ang challenge o yung paghigugma sa Ginoo, kung higugma kita sa Ginoo, mag-obey ka sa kanyang tuman. Kung sa kanyang tuman, ang ibigay sa mga o pagsakyaw sa tulong sa Ginoo. Therefore, we cannot use ignorance. Ngayon unang excuse nga, hindi kita maghihimog sa piling ng mission. Tungkol kitang tanan, all believers, most believers, already know the great mission. Diba? Kung saan yung great mission na go and make disciples. That is clear. Kung may connection sa Ginoo, sa diyang ikayat sa sarangin, i-push sa ibalik sa sarangin. No, the problem is the problem is a lack of knowledge. It is lack of willingness. It is lack of willingness sa paghimog sa Great Commission. Walking siya ang pagpilimakan. The problem with a lot of Christians today. Why? Wala nila nag-share sa gospel to the lost. Dili nila aware na nakakita sa Bible. I go na ako may small na sa Bible pastor, na isuot nila sa Bible, mag-share kita, magiging ka disciple. I know kabalog kita din. In a reason, you're not willing to do it. Luwas ang kita din. Luwas ang kita, amen? Yan hindi ka willing. I-share ka na luwasan. So, one step of obedience is worth more than years of discussion. Hindi natin naglalakad ng discuss first kung kayo subukan sa Ginoo. Now, man, the vision sa pagsupport, kung kita nagadinig, mga tao, nakita ang exhibition, yun sila, come and help us. Kung maukinig na Lord ng mga magdala sa dunya, full. Napagkagala kung saan ang nasi, natabat ang gusto nila. Political na, financial na, military na, no. They needed the gospel. Kinanglan nila ang gospel. And ang Diyos nagalaw ang support na makita niya ang mag-vision. And so he would feel the urgency of the spiritual need. Makita natin na
God wants us to be sensitive to the reality that lost people need Christ. Now, kaya yung ginagawa na wala pa rin ang Jesus Christ. Sensitive ba na nagtinis siya kanyang friend na kinangalan siya ng Jesus Christ. Kung yung pagpili ng principle at kinis siya kanyang nagbutan sa mga kasintasan. Kabalo, throughout history, kung kinis siya ang burden sa mga missionaries. Example si David Livingstone in 1813 to 1873 was a Scottish Christian missionary. Usa ka doktor. Kabalo, human sa iya mga natapos niya ang iyang doktor, ang iyang medicine. Nakapaminaw siya kung usa ka challenge sa mission. Okay? And ang pangalan si Robert Moffat. 20 words na ang iyang nadungan. Okay, ang nagtulog siya nga ginagpo siya dito sa Africa. Tingod pa ni Robert Moffat, I have sometimes seen in the morning sun the smoke of 1,000 villages where no missionary has been ever been. Kini nga mga words kaya nagdungan, o kini siya ang nagtulog siya. Kaya tingod si David Livingstone, he must open a way into Africa or perish. And that's why nagtagpo siya sa Africa. He went to the heart of Africa as a missionary because he heard the souls of the African saying, "Come over to Africa and help us." Kung wala kayo mga missionaries, yan nag-sacrifice. Bago ang trabaho, narin naman, pag-sacrifice nila yung sa college sa Dino. Si Hudson Taylor, in 1832 to 1925, okay? Usa kini sa ka-British Christian missionary. Usa ka founder sa China Inland Mission. And early sa iyang pinamuhi, kung dalawa dito sa China. And pagkita natin ng pagkabuti sa missionary at sa China, ang iyang strategy, he adopted Chinese dress, hairstyle, and customs para makakulit siya sa mga tao. Okay? Kung naging epektibo ang iyang kung naging ng mga Chinese ang nalawas. Ito siya, he could not live if something were not done for China. He went to China as a missionary because he heard the souls of China saying, "Come to China and help us." Maybe nagtitiralan siya that ang conviction, ang nasa kasing-kasing sa piling ng mga tao. No, marami sa kapaliw sa iya sa pamilya. Sabihin mo ng mga presidents, mga pastors, kaya abuli kasing-kasing ito sa mga libo, mga naman na asa na siya. Sa umayan, sa mga nagpapagod sa itlog, kasi sa ito, wala pa lang ang itlog ni Pastor Mano, ni Pastor Boy Atencio. And ginagaluhan niya ang mga naman, kung saan mga maka-income, kung isa niya mga o nag-income sila gano'n. Kasi ito Pastor Boy, Pastor Boy, di ba tabang na bilin niya o pinag-train na itlog kung niya ibigay sa mga amigos. Kaya ito mga kapag siya, bilin niyo tama na, bilin bayan niyo yung mission. Umayan
sa talaingod. Okay? Katulad na ato, pamilito sa sarili na nakaano, may mga naunang yung missionary sa UPC, dito sa malayo na yung yayuan, na naanay si mga dito, na nakaasila ng mga village. Okay? And ang isa pero, ito ang desire ni Pastor Paul, Manigya sa talaingod sa talaingod siya na area. And last week, na sila sa medical mission dito, nag-acto kami dito sa Iran. Tumili na mo, o ayun siya, pwede mo makagalaw o juice or a pan. Bilang kung nakakapagod so ang nilalagan kayo, na pinagdala kasi sa nilili ko po. And, juicean, pag ako naman ito, hindi ba kayo niya i-distribute na ang mga juice. Sabalo, pag nakahukog, pinilala ka ng minuto, ako ito nakalawa ng pan, ibalik ito sila ng kabalay sa ilang village, kung nagdalaw ito, ano ba? Tao, nagtapon, ito nagdalaw ka ng musbay ka. Napipili ikaw, isa lang po, nagpili sa rumo, mga tingala ka ng minuto, dahil kung salamat sa inyo kung kayo na nagkulang ang nagdalaw sa mga sila, pan at juice, kung di pa yung kaisa. Kung okay na ang halimbawa nito. Ang ginagawa ni Pastor Mark, no? Ang gidalan so ang neighbor ng Sina. Wala kini siya support, pero yan ang misis nagatinda sa talaingod dito sa terminal. And last of the meeting, binagan ko support si Pastor Raul and gigan ko sa pinilang ng individual na nagtitipid ko i-pagkasin sila. So, hindi lang ko tinatag ni 500 tapos sumar. So, hindi ko na ito bahala na. Hindi pa yung isa yung nagdawat siya o okay ito mga missionaries, mga tao. Kaya, grabe ang ilang malayo isang lugar, pero ang ilang mga burden sa kiling ng mga limuhan na makagawat, makasangyaw sila, makadulog sila, may tulog sa good news kung sa gospel. Okay? So, sa karoon ng panahon, maninggalan sa tuwang kiningahan sa mga palibot, wala kita kabalot, nag-asingin sila sa tuwang, come help us. Nagkahitan sila spiritually. Maybe through confusion about truth. Nagkalibog sila sa katuturan. Ang ilang sinful lifestyle. Kapag ito, ano kapag itabok sa broken families, emptiness and despair. Pinunod itong bagong balik na karoon, nagkakapag pagbabayan ko sa pagdon, nataas na yung kulay. Luwi tayo, no? Katubatan na nagiging patay, makain na lang. Kung si Duterte pa lang siguro ang president, hindi siya nagkabit. Pero, ang ginagawa natin is temporary na solution. O hindi na sa solution na. Kapag mo kung saan solution, the good news, the gospel. Pinita na yung pagkakago sa itong palibot. Hindi pa kasi sensitibo na ginag-challenge kita na iwanin natin ang gospel, ang good news. Tungkol kay para kay Apostol Paul, hindi gospel mo, hindi siya ang gawin sa pag-change sa kinabuhi sa tao. Kung ang doktor na nagamit ang mga instrument para sa pag-detect kung saan mga sakit sa kasikansi, kung saan nasin mga lungs, kita usap ng mga Kristo na dapat kung gamit kita ng
ito pinabuhi ko na siya importante kaya pinabuhi ka sa ating Pangasinan. Ayun na din, pagkubahan ako pinabuhi sa ating mga sinilang na di Kristo manon. Okay? Lahat ikaw, lahat ay mission. Hindi kayo kapatid na bahala ka nila. Okay? Tingala din naman siya sa gospel. Nagkinala na siya sa gospel. Bukay na siya, itawag kita. Kung ang Ginoo nagtawag ang sukod, piling ang tawag para sa siya sa ako. Then ikaw address the response. Okay? The response of Paul, saying this verse 10. And when Paul had seen the mission, immediately we sought to go on into Macedonia, concluding that God had told us to preach the gospel to them. Okay? Now, kung saan response ni sa tawag sa Ginoo sa life ni Apostle Paul, yun sa immediately we sought to go on into Macedonia. Wala nang natawag ni Apostle Paul ang tawag. He responded. He responded positive. Okay? Nakita niya ang vision, nakita niya ang tawag sa Ginoo, nakita niya ang need dito sa Macedonia. Please help us to look at qualities na makita natin din sa response niya sa Paul. Okay? To look at the qualities, the promptness of his response. In verse 10, it should be immediately. Immediately, they words sa Bible translation to go into Macedonia. There was delay, no hesitation, no committee meeting, no karang ginawag na unya-unya. Diba, hindi pa kayo kanyana, unya na lang. E nakita niya ang hininatawag na urgency sa tawag sa Ginoo. Si Apostle Paul, ang iyang companion, ang iyang kauban, immediately responded without hesitation and reservation. Sa diyang nasabi niya ang kabulukon sa Ginoo, he acted. Timana na nagagalang delayed obedience, still disobedience. Dahil yung mga Kristo naman, nakawin na lang, upuan na lang, wala kayo kabalo, ito, opportunity yung takasya kita, wala na, hindi naman namatay ito sa tao. Nakakapin mo niya na, nag-naging kanuklay, itong tao mo yung liban-liban, wala hindi mo na siya, namatay siya. Nakapatay dito sa langit, nakapagod ko siya ng dibuhan. Okay? Maka na siya, nabili na ako, kung kayo kita ko, makikita natin the reason for his response. Ito sa dinig, second verse, concluding that God had told us to preach the gospel to them. Another meaning translation, the word that concluding ang ginamit sa Paris, conveys that God had told us to preach the gospel to them. Lalo na conveys ako sa Paul, tungkol kay, because he was convinced, wala sa pressure, wala sa manipulate, wala sa gibubos, he was convinced na hindi siya kamulong sa Ginoo. Now, ang principle sa makikita din. Number one, reaching the lost requires immediate obedience. Second, we must be motivated by a great conviction that evangelism is God's way. Are you convinced that reaching the lost is God's calling for your life? Are you convinced that reaching the lost is God's calling for your life? Kung ako ang i-evaluate ang atong patuloy na natin, nakakalam ang atong manasyon. Maybe one-to-one, okay? Kaya
invitation ba? Nakinig ko kung friend, ako is in sa Jollibee or sa Starbucks. Kunya, akong share sa ulo sa inyo. Nakapag ka hindi ko kumilit. Nagbigas ko lang para sa kailangan. Okay? Nalibriw na ko siya para lang mag-share sa ulo sa inyo. Are you convinced that preaching the lost is God's calling for your life? Convinced kami tayo? Ha? Amen? Now, kung convinced ka, we must do it. The number 3, God is all. Actually, it's the result of His response. Kung saan result, sabihin mo niya ang result. Tungkol kaya obeys niya. In verse 11, so sending himself from the cross away the direct ways to Samothrace and the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is leading city to the district of Macedonia, and the Roman colony, where they came to visit some days. And in the Sabbath, they went outside the gate of the riverside, where we suppose there was a place of prayer. And sat down and spoke to the women who had come together. One who heard us was a woman named Lydia, from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by all. And after she was baptized in the household as well, she urged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay and sit revealed upon us. Mapumunta na ng isip. Kung nag-disgrace ako sa Paul, kinisilid niya kung ano yung family, naluwas ang kanas na. Umawin siya ng result sa pag-obey niya sa sugo sa Ginoo. Lydia and her household were saved. Ang Ginoo nag-open sa ilang heart, makita natin din kung ano ang mabantayan. Paul preached. Higala ang kalawasan din siya kuha. Gisugan ka naman mo. Dili siya papayo-payo o gini-istorya. Gisugan ka sa pag-share sa gospel. Kahit ang bibig, kahit ang pamahagi. And God saved. Sa diyan nagwali sa Paul, ang Ginoo nag-open sa heart ni Lydia. Kung nasabtan niya ang iwani ni Apostol Paul. Salvation is God's work. Our responsibility is to proclaim. Okay na siya ang ating responsibility. The salvation of Lydia and her family, the first converts in Europe. Okay, sila una ng mga Kristiyanos. Second, the result is a church was born. Tungkol kaya nag-obey sa Paul at may church niya natupod din sa Europe. Naitawag din siya because Paul obeyed. And okay niya ang principle natin na mabasa natin yung mga ito. If you want loved ones saved, friends saved, neighbors saved, churches planted, kung saan mo, then we must respond to God's word. Okay? We must respond to God's word. Kung saan tawag si Ginoo sa tuwa, go and share the gospel. Application. How can we learn the Lord's finding Christ? Number 1, hear your cry. Malipayan lang tayo sa pastor, ang ating mga friends, kaya ng family, kwartaman, nasikinan, ibaran, tanawa spiritual. Tanawa spiritual. Naginang lang sa Jesus Christ. Second, ipang tayo
sympathize with them. Nakabalong ka. Kaya bitaw, makasabot ka sa iba, kung piniagi ka niya. Sa diyan, yung siray ka nakasabot dahil kami sa gospel. Lost people are not enemies, they are captives. And sa diyan, kita sa Jesus Christ ang crowd, grabe ang kanyang compassion sila. Then ikatulong, pray for them. Pag-uwi. Nag-pray ka nila sa mga friends na wala ka din sa members of the family. Then ikatulong ka always proclaim the gospel. Okay? Proclaim the gospel. This is the essential step. Good deeds cannot replace good deeds. Diyos importante ka na ang kaya ng mga natin. Now, basta yan called still equals to them. Sa itong mga syudad, sa itong mga purok, sa itong mga school, sa itong mga workplaces, in our homes, still, ang mga tagagin ng mga tao na nalilak, come and help us. The question is not whether the world exists. The question is whether we will respond like Paul. Will we debate or obey? Will we ignore or go? Will we stay comfortable or step forward in faith? Because when God's people obey God's call, God saves souls, changes lives, and builds churches. Final challenge na natin na nagpundan, bautism. Here and right. Mabati ka na ito, feel na ito, ang bilang sa tingin mga kalaman. Feel the burden. Share the loss. Help the lost find Christ. Ayaw na pinagawin mo ang instrumento na sa dingin ng mga tao, makalimbo, makapalan in Jesus Christ. Pagkapray, pagkapray ng Lord name, sa kaluwasan ng nangyayari ka lang. Salamat Lord, pagkapray. Hindi kami dito nangyayari ang opportunity. Kasi kami dito nalusod. Pero ang principle dito, ngayon ko kami dito mag-share sa gospel, mga Holy Spirit, yung mga pamilyo ng sila sa class. Tabayan ko naman. Tabayan ko. Bilang Kristohano sa church, nakakawin mo pala yung tunay na subo. Pagkasabi niya dito sa iyo. Bless na ito sa